Naisip mo na ba o naitanong sa iyong sarili kung paano namatay ang mga apostoles pagkatapos mamatay ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pangkatawang tao? Alam ng karamihang Kristiyano na pagkatapos ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus ay ipinagpatuloy ng 12 apostoles ang paglathala ng mga aral ng Diyos. Saan-saan kaya sila napadpad at ano ang kanilang naging paraan ng kamatayan? Sa paksa nating ito ay ating talakayin kung paano namatay ang mga apostoles. Walang matibay na ebidensya kung paano namatay ang mga apostoles ng Panginoong Hesukristo. Ni hindi rin ito nakasaad sa banal na aklat ng Diyos. Ang tanging nakasaad lamang sa Biblia ay ang pagkamatay ng 2 apostol na sina James the Great at si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, nakasaad sa Book of Matthew, chapter 27, verse 5. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkalis doon, siya ay nagbigti. Nakasaad naman sa Book of Acts, chapter 1, verse 18. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Maraming tao ang nalalabuan kung paano namatay si Judas Iscariote. Kung siya ba ay nagbigti o nahulog. Ang isang eksplanasyon na katanggap-tanggap na paliwanag dito ay ganito. Nagpakamatay si Judas dahil sa pagbibigti ng kanyang sarili nang makita niyang namatay si Hesukristo dahil sa kanyang pagtatraidor. Nang siya ay mamatay, walang kumuha ng kanyang katawan sa puno kung saan siya nagpatiwakal. Ang kanyang katawan ay matagal na nakabitin sa puno hanggang sa dumating sa punto na ito ay nasa unang estado ng pagkabulok. Dahil dito ay naging malambot ang kanyang katawan at nang hindi na nito makayanan ang kanyang bigat ay nahulog ito sa lupa. Sa pagkakahulog na iyon ay sumambulat din ang kanyang laman loob na gaya ng pagkakasaad sa Acts chapter 1 verse 18. James the Great o James na anak ni Zebedee. Si James ay kilala rin sa pangalang Santiago. Nang tinawag ni Hesukristo si Pedro, tinawag din niya noon sina Juan at Santiago. Silang tatlo ay pawang mangingisda. Dito ay sinabihan sila ng Panginoon na gagawin niya silang fishers of men. Si James na anak ni Zebedee ang pangalawang apostol na nakasaad sa Biblia kung paano namatay. Mababasa ito sa Book of Acts chapter 12 verse 2. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Ang kamatayan ni James na anak ni Zebedee ay naganap sa kasagsagan ng pamumuno ni King Herod, isang tigas na hari ng mga Hudyo sa ilalim ng pamahalaan ng Roma. Hinuli ni Haring Herodes si James at pinugutan ng ulo. Siya ay pinaniniwalaang namatay noong 44 AD. Nang makita ni Haring Herodes na masaya ang mga Hudyo dahil sa pagkamatay ni James, ay ipinahuli rin nito si Pedro o si Peter Simon, ngunit ito ay pinatakas ng anghel ng Diyos. Peter Simon o si Pedro. Si Pedro ay anak ni Jonas na isang mangingisda, kaya't lumaki rin siyang mangingisda. Siya ay nagmula sa Bethsaida at Capernaum. Kilala rin siya sa tawag na Simon o Cephas. Sa 12 apostol, si Pedro ang tumayong pinakapinuno pagkatapos mamatay ng Panginoon sa kanyang katawang tao. Nanindigan siya bilang tagapagsalita para sa lahat ng 12 apostol. Siya ang unang nagkumpisal kay Jesus at nagpahayag na si Hesukristo ay anak ng buhay na Diyos. Si Pedro ang kaisa-isahang tao na nakapaglakad sa tubig noong siya ay tinawag ni Hesukristo habang ito ay naglalakad sa tubig. Siya rin ang apostol na tumaga sa tenga ng isang sundalong dumarakip kay Hesukristo pagkatapos ng kanilang huling hapunan o mas kilala sa tawag na The Last Supper. Ang pagkamatay ni Pedro ay katulad din ng pagkamatay ni Hesukristo. Siya ay pinako sa krus sa Roma noong panahon ng pamumuno ni Emperor Nero ng Roma. Ito ang panahon kung kailan ang mga Kristiyano ay pinaghuhuli at ipinapakain sa Coliseum bilang libangan ng mga taong ayaw ang Kristyanismo. Ayon sa pinagpapasa-pasang istorya, si Pedro ay ipinako sa krus ng katulad kay Jesus,
Ngunit hiniling niyang siya ay ipako sa krus ng pabaliktad o patiwarik sa kadahilanang hindi raw siya karapat-dapat na mamatay katulad ng Panginoong Jesus. Nakasaad din sa Biblia na sinabi ni Jesus kay Pedro, "Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Nakasaad ito sa libro ni Juan, chapter 21, verse 18 to 19. Andrew o Andres. Si Andres ay kapatid ni Pedro at isa sa mga anak ni Jonas. Siya ay nanirahan sa Bethsaida at Capernaum at isang mangingisda bago siya tinawag ni Jesus. Ipinagkilala ni Andrew ang iba kay Jesus, maging ang kanyang kapatid na si Pedro. Ang pangunahing layunin niya ay upang dalhin ang iba sa Panginoon na alam nilang ang Mesaya. Nakasaad rin sa aklat ni Juan, chapter 1, verse 32 hanggang 40, na bago pa man siya naging disipulo ni Jesucristo, ay dating disipulo na siya ni John the Baptist, na kamag-anak din ni Jesucristo. Si Andres ay nagpunta rin sa lugar kung saan uso ang kanibalismo at kinakain ang kapwa-tao. Sinabi ng mga naunang Kristiyano dito na si Andres ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa Soviet Union. Pagkatapos ay nagpunta siya sa Gresya sa bayan ng Patra. Dito, siya ay pinaaresto ni Gobernador Aegean na nasa ilalim ng gobyerno ng Roma. Hinatulan siyang mamatay sa krus. Si Andres, napakiramdam na hindi karapat-dapat na ipako sa krus sa parehong hugis na krus ng kanyang guro at Panginoon na si Jesucristo ay humiling na maging iba sa kanya. Kaya siya ay pinako sa krus sa isang hugis-egis na krus na tinatawag ding krus ni Saint Andrew. Pinaniniwalaan ng marami na si Apostol Andres ay namatay noong 60 AD sa buwan ng Nobyembre. Sabi ng ilang historian, habang si Apostol Andres ay nasa krus at unti-unting namamatay, ay pinatawag niya ang mga tao at sila ay kanyang patuloy na tinuruan ng mga aral ng Diyos hanggang sa siya ay malugutan ng hininga. Thomas. Siya ay tinawag ding Doubting Thomas dahil hindi siya agad naniniwala nang sinabi ng ibang apostol na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Katulad din ito ng word of mouth na saka ako maniniwala kapag nakita ko na. Wala kasi siya noong unang nagpakita sa mga apostol ang Panginoon. Pagkatapos lang niyang makita si Jesus at mahawakan ang mga sugat na dulot ng pako sa mga kamay ni Jesus, ay saka siya humingi ng tawad at saka naniwala sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ay nakasaad sa Book of John, chapter 20, verse 25 to 28. Ayon sa mga naunang tradisyon at paniniwala, si Apostol Thomas ay aktibong nangaral sa Parthia o Persia at nagpunta rin siya ng India. Nagpunta siya sa India at ipinahayag ang mga salita ng Diyos. Sa ibang version ng kanyang pagkamatay ay inundayan siya ng saksak gamit ang sibat ng isang pari na sumasamba sa Diyos-Diyosang Kali. Habang ang isa namang dahilan ng kanyang pagkamatay ay sinaksak siya ng sibat ng 4 na sundalo dahil ayaw din ng mga ito ang kanyang mga pinapangaral. Philip o Felipe. Ito ang apostol na nag-request kay Jesucristo na ipakita sa kanila ang Diyos Ama. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Nakasaad ito sa libro ni Juan, chapter 14, verses 8 to 10. Sumagot si Jesus, "Kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain." Siya rin ang apostol na inutusan ng anghel ng Diyos para ibahagi ang aral sa isang eunuch na taga-Ethiopia. At pagkatapos niyang binyagan ang taga-Ethiopia, ay bigla siyang kinuha ng Espiritu ng Diyos at ipinunta sa ibang lugar. Kumbaga ay pinag-teleport siya ng Diyos at napunta siya sa Azotus. Ayon sa tradisyon, si Philip ay sinasabing nagpunta at nangaral sa Prega, isang lugar sa Turkey.
Ngunit siya ay nahuli ng mga Hudyong tumutuligsa sa mga bilin ng Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ay ipinako siya sa krus ng pabaliktad at saka pinagbabato hanggang mamatay. Matthew o Mateo. Siya ay kilala bilang Mateo, ang maniningil ng buwis. Ito ay nakasaad sa Matthew chapter 9 verse 9 nang siya ay yayain ni Hesukristo upang sumama sa kanya. Katulad din ng iba pang mga apostol, si Mateo ay nagpunta sa iba't ibang lugar para ibahagi ang salita ng Diyos. Nagpunta siya sa Ethiopia at Persia. Doon siya nangaral ng mga salita ng Diyos. Siya ang nagsulat ng kanyang libro na kasamang nakalagay sa Biblia. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng sibat sa siyudad ng Nadaba noong 60 AD. Bartolomeo o Nathaniel. Si Bartolome ay kaibigan ni Philip na taga Bethsaida. Ipinakilala niya ito kay Jesus. Siya rin ang nagtanong noon at medyo diskumpiyado kung totoo bang ang Misaya ay manggagaling sa Nazareth. Nakasaad ito sa libro ni Juan, chapter 1, verse 46. At siya rin ang sinabihan ni Jesus na makakakita ng bukas na langit na nakikita ang mga anghel na panhik-panaog sa anak ng tao. Nakasaad ito sa John, chapter 1, verse 51. Si Bartolome ay nagpunta at nangaral sa Asya ng matagal na panahon. Nagpunta siya ng India. Pagkatapos ay nagpunta siya sa Armenia upang mangaral. Kasama niya roon ang apostol na si Tadeos at pinaniniwalaang sila ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa bansang ito. Dahil sa kanyang pangangaral ay naging Kristiyano ang hari ng Armenia na si Haring Polemius. Dahil dito, nagalit ang kapatid ng haring ito na si Prinsipe Astiages, kaya't ipinahuli niya at ipinapatay si Bartolome. Ang kanyang pagkamatay ang isa sa pinakamalubha sa lahat ng pagkamatay ng mga apostol. Sinasabing siya ay pinako sa krus, binalatan ng buhay, tinanggal ang mga balat at hinayaang umagos ang kanyang dugo ng medyo matagal para kanyang madama ang matinding sakit. Pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo. May isang version naman ng kwento na maaaring namatay si Bartolome sa Kalyan sa India at hindi sa Armenia sa kadahilan ng walang nakatalang hari ng Armenia na ang pangalan ay Polemius sa talaan ng mga hari ng Armenia. Ngunit mayroong nakatalang haring Polemius sa kasaysayan ng kaharian ng India. James the Less o James the Lord's brother. Si James the Less ang tinutukoy sa Galatians chapter 1 verse 19 na kapatid ng Panginoon. Siya ay anak ni Mary na asawa ni Joseph o mas kilala sa karamihan bilang Mother Mary. Kahit na sinabi sa Biblia na siya ay kapatid ng Panginoon, ay hindi siya katulad ng Panginoong Hesukristo na Diyos anak. Sinasabi rin ng iba na maaaring siya ay half-brother o kaya ay malapit na pinsan ng Panginoon. Siya ay hindi rin anak ni Joseph na unang nakasama ni Mary. Ayon sa balita, si James ay namatay sa pamamagitan ng pambabato sa kanya ng mga Hudyo na sumusunod sa relihiyong Judaismo. Pinaniniwalaang si James ay nangaral noon sa Damascus o kilala ngayon bilang Syria noong magalit sa kanyang mga tao at siya ay kanilang hinuli at pinatay. Sinasabi ring pagkatapos siyang pagbabatuin ay di pa siya tuluyang namatay, kaya lumapit ang isang taong may hawak na pamalo at pinalo siya sa ulo na siyang dahilan ng kanyang tuluyang pagkamatay. Simon the Zealot o Simon na taga Cananeo. Si Simon na taga Cananeo ay isa sa pinakamisteryosong apostol ng Panginoong Hesukristo dahil limitado at di matukoy ang impormasyon tungkol sa kanya. Sinasabi ng ilan na ang karugtong ng kanyang pangalan na Zealot ay dahil sa miyembro siya ng mga Zealots. Ang Zealot ay grupo ng mga Hudyo na pasikretong nag-aalsa laban sa pananakop sa kanila ng Romano. Sila ay mga debotong miyembro ng Judaismo. Sila ay maituturing na mga asasin dahil nagtatago sila ng malilit na kutsilyo sa ilalim ng kanilang mga damit para gamitin sakaling may nais silang patayin na tao, lalo na kung ang taong ito ay tumutuligsa sa kanilang sinusunod na batas ng Torah. Sinasabi ng ilang scholars na maaaring pinili ng Panginoong Hesukristo si Simon the Zealot para mabalanse ang kanyang grupo. Lalo na at kasapi naman dito ang isang maniningil ng buwis na si Mateo. Ganun pa man, si Simon ay kasama sa mga apostol na nakakita sa pag-akyat ni Hesukristo sa langit.
Iniwan niya ang kanyang dating buhay at katulad ng ibang apostol ay nagbahagi siya ng mga aral ng Diyos. Paniwala ng marami na siya ay nagpunta sa Ehipto, sa Irene, Africa, Mauritania, Britanya, Libya at Persia at nangaral sa mga tao. Dalawang bersyon din ang kanyang pagkamatay. Ang una ay nagpunta siya sa Persia at doon siya pinatay nang hindi siya sumunod na magsakripisyo para sa Diyos-Diyosan ng mga tao roon na kanilang tinawag na Sun God. Ang ikalawang version ay nagpunta naman siya sa Syria at nang sabihin niyang siya ay kasamahan ni Hesukristo, ipinapako siya sa krus ng isang gobernador at siya ay namatay. Si Jude o Thaddeus. Si Thaddeus ang apostol na usap-usapang kapatid ni James the Less na tinawag namang the Lord's brother, na kung iisipin ay kapatid din ng Panginoong Hesus. Walang matibay na basihan kung siya nga ba ay kapatid ng Panginoon. Maaaring oo at hindi. Ang mahalaga ay isa siya sa mga apostolis ng Panginoon na nagpahayag ng aral ng Diyos sa mga tao. Si Jude ang pinaniniwalaang sumulat sa aklat na Epistle of Jude. Pagkaakyat ni Hesukristo sa langit ay nagtungo si Thaddeus sa Mesopotamia at nangaral siya sa mga tao sa loob ng 10 taon. Dito ay maraming nagpabinyag sa pagiging Kristiyano. Muli siyang nagbalik sa Jerusalem pagkatapos ng mahabang panahon para muling makipag-isa sa iba pang mga apostoles. Kalaunan ay kasama niyang nagpunta sa Judea, Samaria, Idumea, Syria, Iran at Libya at Persia, si Simon the Zealot. At doon ay mas maraming tao ang kanilang pinangaralan ng mga aral ng Diyos. Hindi rin klaro ang kamatayan ni Apostol Thaddeus. May nagsasabi na siya ay namatay sa pamamagitan ng pagbukpok sa kanya gamit ang kahoy o kaya ay pinatay gamit ang palakol. Sinasabi naman ng iba na siya ay pinatay sa pamamagitan ng palaso o sibat, at ang iba naman ay naniniwala na siya ay pinako sa krus tulad ng Panginoon at ng iba pang apostol. Matias. Si Matias ang pumalit kay Judas Iscariote bilang pang-12 apostol ni Hesukristo. Ngunit hindi ang Panginoong Hesukristo ang mismong pumili dito. Ito ay nakasad sa Acts chapter 1 verse 23 to 26. Dito ay pinagpilian ng mga ibang apostol kung sino ang dapat gawing pumalit kay Judas Iscariote. At mula kina Matias at Joseph o kilala rin bilang Justus ay si Matias ang napili nila. Si Matias ay di gaanong nabanggit sa Biblia pagkatapos ng pangyayaring ito. Sinasabi naman ng iba na kilala rin si Matias sa pangalang Tolmay. Si Matias ay nagpunta sa Judea at sa Ethiopia kung saan may mga kanibal na kumakain ng tao at doon ay pinangaral ang mga salita ng Diyos. Sa isang lugar sa Ethiopia na tinawag na Colchis o kilala ngayon bilang Georgia, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. John the Beloved. Si John the Beloved ang apostol na pinagbulungan ng Panginoong Hesus kung sino ang magkakanulo sa kanya noong sila ay kumakain sa huling hapunan. Nakasad ito sa John chapter 13 verse 23 to 26 kung saan sinenyasan ni Pedro si Juan na tanungin sa Panginoon kung sino ang magkakanulo sa kanya. Si Juan din ang isa sa 3 apostol na nakakita sa pagbabagong anyo ng Panginoong Hesukristo noong sila ay nagpunta sa tuktok ng bundok. Si John ay isa ring taga-Galilee na mangingisda tulad ni Pedro. Siya ay nakababatang kapatid ni James the Great o anak ni Zebedee. Ayon sa churchpop.com ay sinabi na si John ay nahuli ng mga autoridad at siya ay dinala sa Roma upang sentensyahan ng kamatayan. Ito ay ang paglubog o pagbuhos ng kumukulong langis sa kanya sa harapan ng maraming manonood. Tama ang iyong narinig. Ito ay kanilang gagawin sa harap ng madla sa isang Coliseum sa Roma kung saan ginagawang katuwaan at kasiyahan ang pagpaslang sa mga Kristiyano. Sa harap ng maraming tao ay hinawakan nila si John. Inilapit sa isang malaking kalan na kasalukuyang kumukulo ang langis na nakalagay dito. Puwersahan nilang inihagis ang apostol dito at inexpect na siya ay mamatay. Ngunit hindi ito ang nangyari. Sa halip, nasaksihan ng mga tao ang himalang ginawa ng Diyos para iligtas si John the Beloved. Imbis na makakita sila ng isang taong nalalapnos at sumisigaw dahil sa sakit, ay nakita nilang si Juan ay nakatayo sa gitna ng kumukulong langis na walang anumang nangyayari. Ayon pa sa kwentong ito,
ay sinabing karamihan, kung hindi man lahat, ng mga nakakita sa nangyaring ito ay tinanggap ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Nagalit ang Roman Emperor dahil sa nangyaring ito, kaya napagdesisyonan na lang nitong itapon si John sa isla ng Patmos. Ang isla ng Patmos ay lugar kung saan itinatapon ang mga taong wala ng silbi o mga taong may sakit, lalo na ang ketong. Sa islang ito ay pinahayag ng Diyos ang kanyang nais iparating, at ito nga ay sinulat ni John. Ito ang mga libro ng Juan at ang Book of Revelations na parehong nakasaad sa Bagong Tipan. May balibalita na may punto kung saan pagkatapos may sulat ni Juan ang mga librong ito ay nakahanap siya ng paraan at siya ay nakaalis sa islang iyon. Sa lahat ng apostol ay si Juan lang ang namatay sa pagtanda. At ito nga ang mga kaganapan kung paano naghirap at namatay ang mga pinakaunang disipulo ng Panginoong Hesukristo. Ngayong nalaman mo na ang pagkamatay ng mga apostol dahil sa pag-share ng mga salita ng Diyos, gusto ko ring malaman ang iyong reaksyon at masasabi tungkol sa bagay.